trabaho as a bank ambassador Good. sa mall. So ngayon, yung day off ko is Thursday, tapos yung schedule ng pasok 10 to 9 yata, mga ganun. Ano ba yung tamang paraan para mabigyan ko pa ng time yung group? Diretso, nakadepende na lang sa pag-a-adjust mo yun, brother eh. Ako, ang suggestion ko, ikaw ang gumawa ng paraan. Yun ang suggestion ko, ikaw ang gumawa ng paraan. Kasi mahirap kapag nag-suggest ako ng kahit na ano eh. Kahit ano pang isuggest ko, sasabihin mo lang hindi dapat, hindi gagana. Mangyayari niyan, lahat na lang na isasuggest ko, sasabihin mo hindi gagana, hindi uubra. So ako, ang suggestion ko ito, ikaw gumawa ng paraan. Yun ang suggestion ko. Okay, sir. Maraming salamat po. Follow up, go. Sir, pwede magtanong about sa kahapon, yung about sa Zoom meeting natin? Bukas, brother. Okay, sige po. Salamat po. Sige. Christian, go. Christian, go. Okay. Dong Papas, go. Sir, magandang gabi. Good evening. Sir, magkakaroon ba tayo ng meet and greet? Oh, sige. Kasama yan, brother. Itong mga nandito, pioneer sa Cavite, kayo rin yung magkikita-kita. Tapos, dahil malapit lang naman ang Cavite, madali darating ako. Madali yun. Expectation is 5 attend ng Zoom meeting, tapos 1 attend na face-to-face, tapos 3 questions kada magzo-Zoom meeting. Yun ang expectation sa mga members. And then after that, you can be an official member, and then i-maintain mo yung pagiging official na member. Na dapat lagi kang uma-attend. Otherwise, pag hindi ka uma-attend, obviously, ang tingin sa'yo ay inactive. At ang mga inactive dito, tinatanggal. Bigay natin sa iba yung pagkakataon. Pag inactive kasi, that's another term for, okay, so hindi ka active, ang ibig sabihin yan, hindi mo binibigyan ng oras ang grupo. Pag hindi mo binibigyan ng oras ang grupo, mangyayari niyan, pagka panahong nangailangan ka, hihingi ka ng tulong sa grupo. Tapos magmamarakulyo ka, magdaramdam ka, balik ka na lang kapag ka-active ka na ulit. Ganon yun. Kesa naman magkasamaan ng loob na humingi ka ng tulong, walang dumating. Bakit? Hindi ka rin kasi nahahagilap eh. Ganon yung konsepto. Ang importante dito, bibigyan mo ng oras yung mga taong importante sa'yo. Kasi ganun ang konsepto ng pamilya, di ba? Kung totoong pamilya ka talaga, dapat magbibigay ka ng oras sa mga taong tinuturing mong importante. Kasi ikaw man yung hindi ka bigyan ng oras ng mga taong itinuturing mong importante, ano kaya mararamdaman mo? Ganun yung konsepto, brother. Importante dito, your presence is your credential, your word is your bond. Tapat ka sa pananalita, tapos yung kilos mo ang pinagbabasihan. Hindi lang puro salita. Hindi lang puro boka-boka. Hindi pwedeng kapatid ka lang sa online. Hindi pwede yun. Importante dito na kailangan lumilitaw ka talaga kapag kakailangan ka. Ganon yung konsepto. Kasi minsang panahon, ikaw naman yung mga kailangan. Tapos ano kaya mararamdaman mo pag sinabihan ka ng mga tao busy sila? Di ba nakakaburat yun? Ganyan din naman ginagawa ng pamilya mo sa inyo eh. Di ba? Ganyan ginagawa ng pamilya nyo sa inyo, ganyan ang ginagawa ng mga tropa nyo sa inyo. Minsan lang kayo humingi ng tulong, natatanggihan pa kayo. Tapos at the end of the day, kailangan mo sila, physical presence lang naman ang kailangan mo at hindi naman pera ang hinihingi mo. Walang lumilitaw sa'yo sa panahong nangangailangan ka. Kung ganun, tapos magiging ganyan din naman kayo dito sa loob ng grupo ng Project 1M, di doon na lang kayo sa mga pamilya nyo kasi ginaganon din naman kayo ng pamilya nyo eh. Ito para sa mga taong lumilitaw lang kapag kakailangan sila. Ganon yung konsepto. So, sa meet and greet, kahit ako, lumilitaw ako sa meet and greet. Kahit ako, lumilitaw ako. I don't look at myself as someone too important para lumitaw. Basta oras na kailangan ako ng kahit na sino na nasa loob ng grupo at maa-accommodate ng oras ko, hindi ako nagpapanggap na busy. Hindi ako nagpapanggap na busy. At hindi rin ako nagpapaka-importante. Hindi. Ako isang ordinaryong taong bayan, isa rin sa mga members nitong grupo na to. Na pagkakailanganin ako ng kahit na sino sa grupo na to at kaya ng oras ko, lilitaw ako. Yan. Follow-up question, brother. Salamat, sir. Okay?
Thank you po. Sige. Ako po yun. Jet Santos, go. Sir, good evening po. Good evening. Kumusta, sir? Eto, busog ako ngayon. Nakakain ako kanina, na-break yung fasting ko. Kasi meron akong paid speakership today. Ang problema, nararamdaman ko kasi yung utak ko na hindi gumagana. Nakakahiya namang humarap sa mga tao, lalo na nagbayad yung mga tao. Tapos, hindi gumagana utak ko. Nakakahiya So sabi ko wala akong choice, kailangan ko i-break yung fasting ko. So ngayong araw, na-break ko yung fasting ko. Ayoko namang itago yun kasi yun lang talaga yung totoo Yun lang talaga yung totoo. Na-break ko yung fasting ko today kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Ang hirap mag-function ng utak kapag puyat ka na nga, katulad yun, puyat ako, 3 oras ang tulog ko. Tapos, gutom ka pa, tapos nauuhaw ka pa. Ang hirap mag-function ng utak pag gaganon. So, wala akong choice na break yung fasting ko today, ngayong araw. Tapos, balik uli sa fasting bukas hanggang sa katapusan. Follow up, go. Salamat, na-appreciate ko yun, kinumusta mo ako. Halata ako kasi, sir. Ito, sir, yung kanina kasi nag-browse ako ng internet. Mhm. Anong masasabi mo dito, sir? Nagulat ako dun sa TikTok. Yung robot daw or something AI. Kaya na daw magdala o magbuntis ng robot. Yung, kumaga, dinedevelop siya sa China. Malabo yun, Tapos, brother. ayun nga. Feeling ko conspiracy theory yan. Kasi, paano mo papagbubuntisin ang robot na maglalabas ka ng tao? Sa ngayon, wala pa namang ganong technology So, medyo malabo yun, brother. Kasi kung makakapag-produce ka na pala ng robot na magbubuntis na tao ang ilalabas, di kaya mo na rin palang gumawa ng tao. Ba't kailangan mo pang padaanin sa robot para lang magkaroon ng Gets mo? Kailangan pa padaanin sa robot. That doesn't make sense. Oo nga, sir. Pero parang ang dating dun sa video na yun, malaking tulong daw yun sa hindi nagkakaanak, mga ganun, something. Pwede Yun naman yung surrogate sinabi dun sa video. Pwede surrogate. Gumagana surrogacy. Kasi, Tignan mo si Kasi Joel ano Cruz, parang parang may 3 o 4 na set na yata na siya ng tagkakambal. Kasi siya mismo nagpapasurrogate So, similya niya, tapos egg cell nung babae na kung sino man yun na regular na surrogate na nanay. Tapos lumalabas kambal ng kambal. Yun eksakto gusto niya, yun eksakto din nakuha niya. Pero tungkol dun sa robot na nanganganak, malabo yun, brother, mahirap yun Sa ngayon, hindi ko muna paniniwalaan, maliban na lang mass-produced na yan. Kasi sobrang daming conspiracy theory ngayon, brother. Sobrang daming conspiracy theory. Minsan, hindi na magkaintindihan. Ano ba talaga yung totoo, ano yung hindi. Minsan nga, pati video Nakita niyo nakaraan, di ba? Si Bongbong na gumaganon. Tangina, AI lang pala yung hayop na yun. AI yun. Oo. Follow-up question, brother. Sir, ito naman, yung sa video ni ni Soy at saka ni TPC. Ito, maraming beses mo na yata sinagot tong tanong natin. Kaso, parang may kadugtong na to, sir. Hindi ko alam ko. Responsibilidad ba ng mga anak na alagaan ang mga magulang nila sa pagtanda nila? Tapos, despite gaslighting, o, ayun nga, pangungupal ng magulang, ganun. Kaya, mas worse, demonyong magulang, ganun. Gusto mo ng diretso? Pagka ang magulang hindi na kaya, hindi na natin pag-uusapan yung konsepto ng responsibilidad. Ang pag-uusapan na lang natin yung konsepto ng kabutihan loob. Hindi na importante kung responsibilidad mo pa magulang mo kahit sobrang kupal na magulang mo o hindi. 'Di ba? Ang bottom line, kabutihan loob. Yung kabutihan loob na iyan ang nagpanganak sa'yo. Doon pa lang sa ganung angulo, okay na yun. Maliban na lang siguro kung talagang, alam mo yun, talagang nakaka-damage na ng reputasyon, nakaka-damage din ng finances, tas nakakasira ng ulo, sa ganun, syempre, mapapareconsider ka. Pero kung hindi naman naging masamang magulang, bakit i-disconnect mo sarili mo sa ganun? Kung naging masamang magulang, kunyari, pero wala naman ng kayang gawin, at least, pinanganak ka sa mundo. 'Di ba? Pero ibang usapan, yung kaya naman nilang kumilos, ayaw nilang kumilos, ang gusto nila, umasa na lang sa'yo. Yun, ibang usapan yan. Yan, ibang usapan yan. Pero tungkol dun sa tinatanong mo na kung masama tapos matanda na, kung hindi naman na nila kaya,
Di tulungan mo na lang. Alang-alang sa konsepto ng utang na loob. Alang-alang din kung hindi man sa konsepto ng utang na loob dahil masyadong malaking damage na nagawa sa'yo. At least man lang alang-alang doon sa konseptong maging mabuting tao ka na lang. Ganun na lang. Kasi tinan mo, nakakapag-alaga nga tayo ng kung sino-sino. Puta, naalagaan natin kahit aso eh. Tapos sariling magulang, hindi maalagaan. Mamamatay naman na, tapos mahinang-mahina na. Diba? Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, go. Sir, pwede ba permission to speak? Hindi ko alam kung anong tatanong mo, brother. Saglit lang sana. Hindi ko, sana, permission to speak lang po sana. Ganun lang sana, papasalamat lang sana. Okay, sige. Maraming Matatanggi mo ba naman kita? salamat po eh. Sir, hindi, sabihin ko lang na, unti-unti ko na rin naayos yung buhay ko. Ayun nga, medyo maganda na rin yung kasi kaumpisa ko lang sa bago kong trabaho, sir. So, gusto ko lang malaman mo na dahil sa'yo, maraming salamat kasi maayos yung buhay ko. Isa ako sa buhay na patunay. Ayun nga, naayos mo yung buhay ko. Maraming salamat, sir. Dasal lang ang magagawa ko sa'yo. Salamat, brother. Thank you. Sapat na yung dasal, na appreciate kita. Okay. Salamat, na appreciate kita. It doesn't cost too much to be a good person. Thank you po. It doesn't cost too much to be a good person. Hindi naman masyadong malaking oras ang kailangan na maging mabuting tao. Tira mo, parang katulad sa akin, diba? 1 to 2 hours a day. Minsan 3, minsan 4 na oras sa loob ng isang araw. We all have 24 hours. Pero all of us can accommodate a little bit of good works every now and then in our day. Itong sa akin, paggawa lang ng kabutihan sa kapwa-tao, diba? Alang-alang sa ikakabuti ng kapwa-tao, hindi na importante kung may magpasalamat o wala. Hindi na rin importante kung may bumalik o wala. Hindi na rin importante kung may bayad o wala. Kasi generally, tumataba ako naman ako ng walang bayad eh. Diba? So, di might as well, gumawa na lang ako ng grupo kung saan lahat ng tao nagkakamustahan sa isa't isa. Maligaya ako marinig yun, brother. Maligaya ako marinig yun. Tuloy-tuloy mo lang, brother. Tuloy-tuloy mo lang. Bon, Bulacan, go. Sa trabaho. Good afternoon po, sir. Gusto ko lang malaman yung opinion niyo po dito tungkol po sa sa pastor po ng kapatid ko. Kasi pumunta po siya sa bahay ng kapatid ko, tapos napagalitan niya po yung mga pamangkin ko dahil na nagbabanda sila sa mga religious song, kumanta sila sa iba't ibang kanta. Dapat daw pang pang simbahan lang kasi tumatayo sila sa harap. Ano pong maging opinion niyo doon? Depende kung sino may-ari ng bakuran. Kung yung bakuran na tinutugtugan nila bakuran nung pastor, syempre yung pastor ang masusunod tungkol doon sa sarili niyang bakuran. Pero kung ibang bakuran yan at ibang lugar at talagang nakikialam lang talaga siya sa buhay ng ibang tao tapos hindi naman niya member yung mga pinagagalitan niya, I don't think that's okay. Lalo na hindi niya naman bahay yun. Pumunta lang siya doon, ganun, tapos pinagagalitan niya mga tao ron. May mali sa sistema pagka ganun. May mali. Pero kung yung mga tao na yun, flock niya at members niya, he gets to do whatever he wants sa loob ng sarili niyang bakuran. Palagay ko. Yun ang palagay ko ron. Follow-up question, go. Ang inano po kasi noon, parang sabi ko, parang ikaw ba? Nagawa mo ba lahat ng mga utos sa Biblia na hindi dapat bilang isang tao? Hindi mo ba nakikita na ginagawa niya lang yung pangarap niya, yung plano niya? Hindi ba't parang ikaw na rin yung nag-aadlang sa kanya para umalago sa buhay? Parang ganun po yung sinabi ko sa kanya noon. Yun bang mga mga pinagbabawalan niya, members niya ba yun? Ano niya po nagsisimba po sa kanila. Tapos tumutugtog po yung pamangkin ko na yun sa harapan. Parang kasi po yung pamangkin ko po na napakagaling niya po sa gitara. Parang nagbanda po siya tapos tumutugtog po sa simbahan. Ganun po yung tanong. Okay. Sa ganun, wala tayong masasabi doon kasi member yan ng church niya. So lumalabas nun, pinapagalitan siya based on decorum. Kung ano eksakto yung gusto nung pastor, yun talaga yung gusto ng pastor.
Pero it doesn't necessarily follow na tama yung gusto ng pastor. And it also doesn't necessarily follow na mali yung gusto ng pastor. Neutral lang yung ganong konsepto. Kasi, ano yan if you put technicalities, hindi mo nga naman kasi gustong nakikita yung mga member na tumutugtog sa simbahan ngayong linggo, tumutugtog sa mga club ng ibang araw. Diba? Tapos may sumasayaw pa na babae, ganun. Diba? Gets mo yung ganun konsepto teka muna. Di ba ito yung tumutugtog doon sa church? Ba't ngayon dito tumutugtog kung sa may mga babaeng sumasayaw na malalaswa? Maintindihan mo yung pastor sa ganung angulo Pero kung alam mo yan, kung disente naman yung mga tugtugan sa ibang lugar, I think that's okay. Pero syempre, mangyayari kasi dyan, opinion kasi yan Yung bakuran kasi nung pastor na yun, siguro maiintindihan mo naman yung bakuran nung pastor na yun, siya talaga namamahala rin sa loob ng bakuran. Ang hirap nga naman kasi pinamamahala mo yung loob ng bakuran mo. Tapos kasabay din nun na may mga tao dun sa loob ng bakuran mo na nagsisilbi sa dalawang Panginoon sabay. Yun ang masasabi mo ron. Pwede yan, labas na lang sila doon sa ganong klase ng church para magawa nila yung gusto nilang gawin. Ganon. Kung masyado bang controlling ba naman di ba? Parang medyo exaggerated na yata yun. Siyempre gusto rin naman kumita yung nagbabanda. Di labas ka na lang sa church kasi yan church naman, charity lang naman yan di ba? Ayun. Siyempre, hanap buhay. Ganon talaga. Pero kung matitiis niya yun, dito siya sa loob ng church. Pero he needs to follow the strict rules and regulations nung church na yun. Kasi, tinan mo, maiintindihan mo naman yan Ikaw kaya yung lumagay sa lagay ng pastor. Gusto mo ba nakikita yung nagbabanda sa'yo na tumutugtog sa ibang lugar? Siyempre, nakakaselos yun, di ba? Something to that effect. Maiintindihan mo yung ganung konsepto. Follow-up question, brother. Okay na po, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Okay. John Patrick, go. Parang medyo mahina, brother. Feeling ko dahil yata sa headset, try mong tanggalin yung Bluetooth. Try mong tanggalin yung Bluetooth. Medyo sobrang hina. Okay, good evening po. Yan! Okay na, so bisa. Go, tuloy. Boss, tumitanong lang ako, anong masasabi niyo sa konsepto ng law of attraction, Boss G? Anong masasabi niyo sa konsepto na yun? Kasi parang ang tingin ko kasi parang hindi na siya gumagana na Di ba dapat sa buhay natin ang gumagana is yung presensya ng Diyos, kung anong plano sa'yo ng Diyos, di ba dapat gano'n? So, ang napapansin, hindi kayo parang masyado siyang masa demonyo yung dating. Kasi parang mas pinipilit mo kung ano yung gusto mong mangyari na. Kung anong gusto mong maabot. So, yung kung ano yung mangyari, so dapat yun ang gusto mong gumagana yung isip mo, saka yung kung paano ka kumikilos. So, kung halimbawa, sa ganito, ano pong masasabi nyo? Hindi ako masyado naniniwala sa law of attraction Hindi siya dahil sa demonyo yung konsepto na yun, katulad ng claim mo. Hindi naman. Pero ang dahilan kung ba't hindi ako naniniwala rin, kasi mas naniniwala akong kailangan kong kilusan lahat ng bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Yun ang pinaniniwalaan ko. Kailangan ko kumilos para sa lahat ng bagay na mangyari sa buhay ko. Kasi hindi naman kasi lahat ng bagay may direct order ang Diyos tungkol dyan Hindi lahat ng bagay may direct order ang Diyos. Diba katulad nito, hanap ka sa Biblia ng direct order kung ano dapat ang profession ng lahat ng mga tao. Wala. Okay. Diba? Dapat ba lahat police? Hindi. Dapat ba lahat pastor? Hindi rin. Dapat ba lahat guro? Hindi rin. Dapat ba lahat politiko? Hindi rin. Dapat ba lahat doktor? Hindi. Dapat ba lahat engineer? Hindi. Wala kang mababasang ganun. Dapat lahat ganitong profession. Wala kang mababasang ganun. You get to choose kung ano man ang profession na gusto mo. At walang direct order ang Diyos dyan na dapat, doktor ka dapat. Diba? Maliban na lang siguro kung propeta ka, yan, siguro ibang usapan yan. Pero sa panahon naman natin ngayon, parang wala naman na yatang propeta. Lahat ng mga naunang propeta nasa lumang libro na Diba? Kung gusto mo pasama dyan sa mga lumang libro ng mga patay na tao, pwede naman. Diba? Bala ka sarili mo. Ako diretso, may mga nagtatanong hindi ka ba propeta? Hindi po. Vlogger lang ako.
Yung propeta. Propeta. Eh, yung mga propeta nyo, nakasulat sa libro, patay na silang lahat. Basahin nyo na yung mga sinulat nila. Sila yung mga nakausap ng Diyos, hindi ako kasali dun. Hindi ako kasali dun sa mga nakausap ng Diyos. Yung iba nga, malalala eh. Mga pastor ngayon, antitindi ng claim eh. Nakausap ako ni Lord. Kinausap ko si Lord. Wow! Takin, tindi mo ha. Ako to nga kaya kita sinungaling kang hayop ka, no? Kinausap ka ni Lord? Ang galing naman, ano? Saan ka kinausap? Ano cellphone number ni Lord? Si Raulo, kinausap daw siya ni Lord. Tingnan mo, pansinin mo, sa dami ng alam ko sa Biblia at saka ilang piraso ng Quran, hindi ako nagsasalita na ganyan kinausap ako ni Lord. Hindi ako kinausap. Hindi ko nga napanaginipan si Lord kahit kailan eh. Wala akong ganyan. Sila lang yan, mga pastor ng demonyo, mahilig sila dyan sa kinausap daw sila ni Lord. Sabi ko nga sa isip ko, itong mga tao na to, mga inaakay na tong pastor na to, hindi kayo nagtataka. Kiniklaim ng mga hayop na yan na nakausap daw nila si Lord. Tapos ang madalas niya, may kinalaman sa pera. Yun ang mapapansin mo, kinausap daw sila ni Lord. Sabi ni Lord, magbigay daw kayo tithes. Aray ko. Kinausap ako ni Lord. Sabi, magtayo daw ng church dito. Aray ko. Nagsasabi nitong mga to. Bahala kayo sa buhay nyo, ma-impyerno kayo dyan. Ang sabi sa Biblia, huwag mong gagamitin yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, tapos huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Dalawang utos ngayon yung nilapag mo eh. Diba? Dalawang utos ngayon nilabag mo. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan, sinabi mo kinausap ka ni Lord kahit hindi totoo. Tapos, ang sabi, huwag mong gagamitin yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, loko mo. May mga tao lang talaga, sira lang talaga ulo eh. Na nagpapakapastor sa kautusan, tanginang yan, habang sinungaling sila, mga impacto silang nakausap daw nila si Lord. Wala akong ganyang claim kahit kailan. Diretso, alam mo yung kahit papaano, medyo marami-rami naman siguro ng konti yung alam ko kaysa sa ibang mga pastor. Pero wala akong ganyang claim kahit kailan. Wala. Nakausap ko si Lord. Putang. Na nagiinip ako ng ibang mga bagay, pero si Lord mismo hindi ko nakausap kahit kailan. Wala akong ganyang claim kahit kailan. Tanga na, kasi nungalingan na lang yan, nakausap mo si Lord. Siguro sa panaginip, baka pwede pa. Kasi pwede, subconscious mo lang yung nakipag-usap talaga sa'yo, hindi talaga si Lord. Pwede yun, subconscious mo lang yung kala mo si Lord yung kausap mo. Pero yung tungkol sa law of attraction, mas gusto ko na lang na trabahuhin na lang kung ano man yung bagay na gusto ko mangyari sa buhay ko. Versus yung parang aasa pa ako sa law of attraction. Hindi ako interesado sa ganyan law of attraction, sorry. Sila na lang, yaman lang sila sa mga ganyan mambo-jumbo voodoo shit nila. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako practical, tatrabahuhin ko. Kung makuha ko o hindi, ayaw ito, istinabaho ko. Pag hindi ko nakuha, edi alam ko, hindi para sa akin yan. Ganun lang yun eh. Kaya, pag nakuha ko, tinabaho ko eh. Diba? Ganun lang yun eh. Follow up, brother. Yun lang, boss. Maraming salamat. Boss, Alam mo, dugtong ako nga yung putang inang law of attraction na yan. Kung totoo yung putang inang law of attraction na yan, sana lahat ng mga nakatira sa squatters area ang regular na tumataya sa loto, sana naman nanalo na ng loto noon pa. Tangina. Tingnan mo, lahat ng mga tumataya sa loto, naniniwalang mananalo sila isang araw eh. O, nanalo ba? Putang ina naman talaga. Follow up, go. Boss, sa dati mong page yung sa piso, sa punto. So nanonood na ako sa'yo. So simula hanggang ngayon nakikinig pa rin ako sa mga payo mo sa buhay. Suabe. Tagal mo ng follower. Doon pa ako sa tondo. Sa tondo pa. Yung bago ka sumalang doon sa tondo, yung piso, binanggit mo pa yung piso nun. Dati mo pang page. So, yung mga dating nawala na ako. Nawala ako sa circle of friends. Sa mga circle na nakahuna ko dati sa buhay na alam kong hanggang doon lang. So medyo na medyo lumalim yung kalaman. Maraming salamat sa iyo. So ito yung pagkakataon ko magpasalamat sa Boss G. Galing, brother. Yun. More than pagpapasalamat sa akin, I would like to remind you na merong Diyos na gumawa sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga ipagpapasalamat nyo sa akin, ipanalangin nyo kung mas malaking pakinabang yun kaysa magpasalamat kayo sa akin. Panalangin nyo na lang ako. Yun ang request ko galing sa lahat ng mga tao. Kung makakahingi ako na sa inyo ng kahit na panalangin, maligaya ako ron. Yung pagpapasalamat, salamat. Nag-i-enjoy ako ron. Masarap sa tenga yan. Pero mas kailangan ko panalangin. Kasi siraulong tao ako eh. Makabawas man lang ng kasalanan sa akin. Yun. Follow up question, brother. Brother, malaking karangalan sa akin makausap ka kahit dito sa video call. Sana one time magkita tayo. Yun lang, Boss G. Maraming salamat.
Okay. Kung lilitaw kayo dyan sa patawag dyan sa sa Cavite kapag ka nag-meet and greet na. O, di, tsaka tayo magkita-kita personal. So, wag lang kayo magpapanggap na busy. Yung iba nga umabsent pa sa trabaho. Hindi ko naman sinasuggest yun. Pero alam mo naman yan di ba? Kung meron kang leave, edi yung araw na yun, mag-file ka ng leave. Problema mo na yun kung paano mo gagawa ng paraan. Basta gawa mo ng paraan. Ganun yun. Jan, go. Gulat pa siya Naka-raisan si Jan eh. Jan, may tanong ka ba? Wala pa yata. Hello, brother. O, sige, go. Doon tayo sa tanong mo. Kamusta naman, brother, ang buhay? Eto, relax lang. Ang lamig dito, giniginaw na ako. Medyo nilalamok-lamok din. Nasa labas ako eh. Nasa labas ako. Nagpuputol-putol ka, brother. Lapit mo ng konti yung bibig mo sa mic. Tagal na rin nung huli ako na. Dadaan, puputol-putol ka. Kailangan ko ilapit mo yung bibig mo sa mic para medyo baka sakali. Yan. Yun. Yan. Matagal-tagal na rin nung huli ako nakapagtanong sa'yo. Sa live mo. Yun pa yata ay. Brother, dun sa may, di ba nakikinig mo sa mga mo, effective din yun yung sa mga pangarap mo noon, di ba, yung, kasi nung last year, may batang punta dito sa akin. Ngayon, sabi namin nililigawan daw siya. Tapos, ito bida, 17, tapos, gugustuhan yung babae, 20, nag-aaral pa yun. Tapos yung tiyuhin, parang hindi daw siya gusto. Bakit? Ganun daw kasi nag-aaral pa daw yun. Sabi ko, say ka. Aral ka ba? Tumigil daw. Bakit ka tumigil? Medyo nagpuputol-putol, brother. Diretso tayo dun sa tanong mo kasi hindi nagpuputol-putol eh. Ayun, yun nga, brother. Yung sa sinabi ko sa kanya na focus na muna siya sa yung babae. May effective yun, yung mga pangaral mo sa mga sinasabi mo. Nasabi mo. Nakatulong din. Tsaka din sa mga ibang nakakausap ko dito, sa mga ibang din. Ipapaano ko sa kanila yung mga natutunan ko. Ano tanong mo, brother? Eto, bro. Bro, yung sa sinabi mo, di ba, nun, sa may live ba yun? Yung poisonous tree. Tama ka. Yung alin? Yung sa root of poisonous Medyo nagpuputol-putol ka, brother. Yun. Sa pagkakahuli doon kay Tatay Tito, yung sa may live mo doon sa Fruit of a Poisonous Tree, ito nga, kasi nga, may sinabi siya na parang napasok sa na parang hindi niya nakaya, parang doon na siya mamamatay. So, di ba, sabi mo doon, may malaking chance na ma-dismiss kagad yung kaso noon. Pero anong mo doon? Parang hindi pa rin kasi hindi pa rin nagkakaroon ng nakadepende sa korte sa kaso niya. Di ba may posibilidad na makalaya siya? Nakadepende sa ICC yun, brother. Syempre, di ba, yung mga labanan ng logic yan eh. Labanan din ng mga batas yan eh. Hindi naman ako abogado eh. May malaking chance lang na ma-dismiss yung kaso dahil dun sa konsepto na fruit of a poisonous tree. Dahil dun. Pero kung hindi yung honor yung konsepto ng fruit of a poisonous tree, then wala, magpo-proceed talaga yan as a normal case would go. So normal kasi na ang kaso talagang tumatakbo talaga ng taon, brother. Normal yun kahit sa ang panig ng mundo talagang tumatakbo ng taon ang kaso. Swerte na pagka inabot ng buwan lang, pero sa mas madalas na pagkakataon, taon talaga yan. Lalo na yung katulad dun sa kanya, hindi naman simple yan pambuong bansa yan Diba? So, yun lang, brother. Mag-iingat palagi
Salamat, brother. Na-appreciate ko. Sama ka sa Thank you. pagdarasal ko. Pero, Salamat. God bless, brother. Okay. Sam, Salamat. General 3S. Go. Yeah? Yeah. Kuya, may tanong ako, okay lang? Sige. Sino yun? Ian Hello ba? po. Oh. Dali, unahin ko muna si Ian. Sumingit si Ian eh. O sige, Ian, go. Mabilisan to, Sam. Yes, good evening, brother, sister. Dito pa rin kasi ako sa work, kuya. Okay. Dito pa ako sa work. Kuya, dito pa ako sa work. Sorry, brother, sister. Okay. Tawag dito, kuya, may concern lang ako. One of my employee, Mhm. na struggle niya kasi actually nangyayari to sa mga tao. Mhm. Yung nakakuha siya ng isang partner na may anak na, Mhm. then akala niya yung work niya is kaya niya nang bumuhay ng another family. Mhm. Tapos kuya, tawag dito, biglang bumagsak yung work niya. Ngayon, nasa-short siya. So, tama ba yung nangyari sa kanya? Tama ba yung choice niya? Diretso, hindi mo na problema yun, brother. Basta ang bottom line, simple eh. Kailangan, pag nagtatrabaho ka, dapat nami-meet mo yung expectation ng boss mo. So, yun yung dapat nangyayari sa empleyado mo. Dapat nami-meet ng empleyado mo yung expectation mo bilang boss niya. Yun yung dapat nangyayari. Hindi na importante kung tama pa yung desisyon niya tungkol doon sa babae o hindi. Ang pinaka-bottom line lang naman yan, simple. Nakakapagtrabaho lang siya. Pero kung yung babae, diretso, eto, personal na buhay naman tayo. Labas naman buhay professional. Kung, alam ba, yung babae, hinahata ka pababa, bakit mo kinuha yan bilang kasama sa buhay? Hinahata ka nga pababa niyan. Hindi naman nakakatulong sa'yo sa isip mo, hindi nakakatulong sa puso mo, hindi nakakatulong sa finances mo, lumalala pa ang buhay mo dahil dyan. Bakit mo kinuha yan? Diba? Bakit mo kinuha? I don't think that's a good partnership. Kasi supposed to be ang partnership para kayo nakikinabang sa isa't isa eh. Hindi dapat mangyari yan na isa lang ang nakikinabang tapos pinabibigatan yung kabila. So, dapat, kuya, pati yung babae dapat nagtatrabaho. It doesn't necessarily follow na dapat nagtatrabaho yung babae, pero kailangan may ambag yung babae. In general, kailangan may ambag yung babae, whether it be sa bahay yung babae, tapos, di ba, kaya ng lalaki, o nagtatrabaho yung babae para dun sa anak niya. Hindi naman na importante yun eh. Ang pinaka-bottom line niyan, simple. Kailangan parehas tayong asset sa isa't isa. Kasi kung ang nangyayari, liability lang si babae at wala namang naidudulot na matino kay lalaki, laglag na lang. Simple, laglag na lang. Kasi sasakit ang ulo lang dyan. Wala namang pakinabang eh, di ba? Ang pinakapakinabang niyan, wala. Ano lang, kantot. Kung pumapayag pa yung babae sa kantot. Pero may mga babae, pag hindi makapag-provide ng maayos yung lalaki, hindi rin pumapayag na magpakantot yung babae. Walang pakinabang. May mga babae pa, mas worse. Hindi pinagsisilbihan yung lalaki. Galing sa trabaho, pag uwi, gusto ng babae, pagsisilbihan pa siya. Pati yung anak pagsisilbihan. Pagka ganun, laglag mo na lang, putang na, diretso. Hanap ka kung gaano kalaki pakinabang. Ito kasi punto di ba? So lahat tayo supposed to be dapat nakikinabang sa isa't isa. Understood na yan, kung minor de edad, sige, wala pa masyadong pakinabang yan. At least man lang kahit pa paano nakakatuwa, sumusunod. Yun lang ang pinakapakinabang ng mga maliliit na bata. Nakakatuwa at saka sumusunod sila sa utos. Tapos magiging matitinong tao sila paglipas ng panahon. Yun talaga yun. Ngayon, tungkol dyan sa mga ganyang mga single mother, hindi na importante kung single mother o hindi. Ang bottom line simple, anong naiaambag nung babae dun sa relasyon in general? Yan bang babae na yan, nakakapag-ambag sa relasyon o humahatak lang pababa tas wala naman talagang pakinabang sa kanya? Check niya. Gaano kalaki ang pakinabang nung babae sa relasyon versus gaano kalaki ang sakit ng ulo na inaidudulot ng babae dun sa relasyon. Doon na ngayon, makakatansya ka na ngayon. Ito ba asset o liability lang? Follow-up question, brother. Okay na, kuya. Give you ako dun sa ibang question. Salamat, kuya. Salamat. Sam, go. Hello po, good evening sa lahat na nandito po. Good. Hello din po, Boss Idol. Hello. Gusto ko lang pong makahingi ng isang Bible verse po na madalas yung ginagamit sa buhay na makatutulong din sa amin. Yun lang.
pinaka-paborito ko sa lahat ng mga Bible verse, kasi dati hinihingi sa akin yan eh. Wala naman akong paboritong Bible verse kasi lahat talaga halos ginagamit ko. Halos lahat ng mga bagay na nakabisado ko na ginagamit ko. Depende lang sa pagkakataon. Pero kung meron man ako mabibigay na isa, 4-7 ng kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng bagay na piliin mo unawa. Tapos idudugtong mo yan, saan manggagaling ang karunungan? 1-7 ng kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Okay. Yung karunungan, Yun lang po. sobrang importante ng karunungan. Kasi pag meron kang sapat na karunungan, tinan mo si Solomon, money, power, fame, kumpleto. You can convert wisdom into anything that you want. Yung wisdom, kaya mo i-convert sa kotse yan. Kaya mo i-convert sa bahay. Kaya mo i-convert sa maayos na pamilya, maayos na anak, maayos na society, malaking pera. Bahala ka na lang kung saan mo gagamitin. Basta ingatan mo nga lang na huwag gawitin sa katarantaduhan. Kasi dyan ang ngayon masisira yung buhay mo. Follow-up question, meron pa? Yun lang po, okay na po. Salamat. Magandang gabi po. At saka, nice to meet you po, boss. Nice to meet you. Meron dito Sige po, sa bye-bye. YouTube na nag-aaral pa lang daw siya ng ano. Boss Chi, I'm 19 years old. Is it okay to use your clips in practicing editing for freelancing? Sige lang, okay lang. Walang problema sa akin yun. Lahat naman ng mga clips ko rito, lahat ng mga live ko rito, walang copyright lahat yan. Lahat naman nilabas ko sa internet, libre yan. Bahala kayo kung saan nyo gustong gamitin. Basta wag lang kayo manloloko ng tao gamit yung mukha ko. Yun lang. So kung gusto niyo magpa-viral ng mga contents, ayan, chap-chapin yung mga video ko, magpa-viral yan. Viral yan. Okay lang. Walang problema sa akin. Wala namang copyright lahat yan eh. Libre lang yan. Pinamimigay ko lang sa mga tao yung taba ng utak ko. Libre lang sa internet. Chap-chapin nyo na lang dyan. Tapos pili kayo ng pinaka-paborito nyo. Upload nyo sa internet. O, edi pang pa-viral nyo yan. Yung mukha ko, puta, sobrang controversial ng mukha ko. Alam mo yung kahit total stranger na hindi kilala sa social media. Pagka chinap-chap yung mukha ko, in-upload nila sa personal na Facebook nila, basta naka-public, minsan nagba-viral eh. Siyempre, di naman lahat ito pagkakataon, pero paminsan-minsan eh, may mga nakakachamba, viral, millions of views pa nga yung iba eh. Okay, sige, Sel, go, Taiwan. Magandang gabi, boss. Hello. Magandang gabi po. Good evening. Gusto ko lang ang payo mo para sa kabataan ng Cavite. Sa mga susunod na generation ng Cavite. Kung paano sila magiging importanteng tao. Salamat, boss. Ang mga kabataan in general, kapag meron kang sapat na taba ng utak, importante ka. Aral ka mabuti, sunod ka sa magulang mo, tapusin mo pag-aaral mo, tapos dumiretso ka na kagad sa pagtatrabaho. Habang ginagawa mo lahat ng yun, makaalala ka sa Panginoon. Kasi nakasulat sa Biblia, alalahanin mo rin naman na mailalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga masasamang araw. Ganon din naman, parehas lang yung sinasabi sa Quran. Alalahanin mo rin talaga yung mailalang sa'yo sa panahon ng kabataan mo. Importante na habang bata pa tayo, marunong tayo umalala sa nasa taas. Hindi yung kung kailan lang tayo may problema, tsaka lang natin siya maaalala. Palit lang kayo ng kalagayan ng Diyos, maiinis sa'yo Diyos kapag kakaalala ka lang pag may problema ka eh. Minsan nga, siguro sa inis na lang din ng Diyos. Siya na mismo naglalagay ng problema sa'yo para makaalala ka. Meron ganun eh. Meron ganun konsepto eh. Sa akin, mas maigi nang dun pa lang sa panahon na wala ka pang kailangan sa kahit na kanino, whether it be sa tao man o sa Diyos, matuto ka makaalala sa kanila sa panahon na wala kang kailangan. Para pag ikaw yun ang kailangan, madali ngayon humingi ng tulong. Plus, minsan hindi lang yan doon sa panahon na nangangailangan ka eh. Minsan, tutulungan ka rin nila kahit sa pagpapalawak. Meron kasi nimulang kahit na anong hanap buhay, tutulungan ka nila. Ng mga taong minsang panahong naalala mo sila sa panahong hindi mo naman sila kailangan. At wala ka naman kahit na anong hinihingi sa kanila. Tignan mo, katulad dun sa akin, diba? Pasanin mo, may mga tao nagdadasal para sa akin. Bakit? Kasi sa panahon na wala naman akong kailangan sa kanila, lumabas ako sa internet, tapos namimigay lang ako ng karunungan, libre lang. Tapos nagpapatanong ako, libre lang din. Gusto mo akong debatihin? Pwede naman, trip mo yun eh. Sige, minsan pagbibigyan kita, diba? Sa akin, namimigay lang ako ng karunungan libre. Kung gusto mo magbayad, marami namang ibang nagpapabayad pa. Pero in my case, mas prefer ko talaga na ibigay ng libre. Kasi tinanggap mong walang bayad, ibigay mo ng walang bayad. Ganon yung konsepto, di ba? Tinanggap mo na walang bayad, ibigay mo na walang bayad. So sa akin, mas maigi na sa akin ipamigay ko, matuto maraming mga tao. Tapos at the end of the day, they will be my prayer warriors. Tapos maaalala nila ako sa panahon na hindi nila ako kailangan, na ipagdadasal nila ako kahit hindi nila ako kailangan doon sa eksaktong panahon na yun.
Yan ang nasa isip ko. I'm just that level of crazy. Ganun lang talaga kasira yung ulo ko. Para alalahanin ko kapwa-tao ko. Nang wala naman akong hinihinging kahit na ano sa kanila. Tapos panalangin lang, maligaya na ako ron. Okay na ako ron, solve na ako ron. Kasi hindi ko naman talaga alam sino dyan ang totoo. Malay ko, baka yung Diyos ng mga Muslim, totoo, si Allah. Malay ko naman, baka yung Diyos ng mga Kristiyano, totoo. Baka malay ko, baka Shintoism, Taoism. Malay ko, ewan ko, hindi ko alam. So kung tatanungin mo ako, alin dyan sa mga yan, hindi ko alam. Ikaw ang maghanap ng sarili mong Diyos. Ako ang ginagawa ko, pinagsisilbihan ko lahat ng mga tao, kahit sino pa yan, mayaman, mahirap, pagsisilbihan ko kayong lahat. Maalala nyo lang ako na pagkaluluhod na kayo. Kasi malay ko ba, baka isa dyan, tao pala ng Diyos. Dahil pagdasal mo na ngayon ako, diba? Ganun lang naman yun nakapakisuyo na ngayon sa Diyos tungkol sa akin. Diba? Ganun lang yun Yun lang naman ang importante sa akin yung kabila. Kasi in this life, okay naman ako. Hindi ko naman kailangan ng masyadong marami dahil wala man akong anak, wala rin ako asawa, diba? Aanin ko yung dami ng sobrang daming puro pera na lang. Diba? Nakakasawa na rin, totoo. Kayo ba hindi ba nagsasawa kakagawa ng pera? Tangina. Kaya iba nga sa inyo, nagsisipag-tiyagang magsipakinig sa akin as a form of entertainment kasi suyan-suya na kayong gumawa ng pera. Hindi lang naman ako yung nag-iisa na nasuya na sa paggawa ng pera. Marami pa yan. Yung iba nga, hindi nga man lang nakaipon Basta nasuya lang sila sa paggawa ng pera. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bilisan nyo na yung paggawa ng pera para makaipon kayo, makabuo kayo ng sistema kung saan tuloy-tuloy na pumapasok ngayon yung pera. O ngayon, makakapag-retiro na kayo pag tuloy-tuloy na pasok ng pera. Ganon kasimple yung konsepto, hindi naman ganon kakomplikado Sobrang simple lang Tuloy-tuloy papasok yung pera, makapag-retiro ka na. O at least man lang, kahit pa paano, konting oras na lang yung nilalaan mo sa trabaho at hindi suya ka na sa bagay na ginagawa mo. Ayun, follow up, go. Mga kabataan, magpakatalino kayo ng gusto. Pakatalino kayo. Malayo mararating ng isang bata na matalino mula sa pagkabata niya. Follow up, go. Sel, meron pa? Itang po, boss. Bigay ko sa ibang. Okay. Yun po. Jason Ebreo. Good evening po, sir. Hello. Dinig po ka. Dinig. Good evening po. Good Gusto po evening. kayo. Sir, gusto ko lang po magpasalamat sa mga aral po nung naibigay niya at saka sa tulong na ibibigay niyo po sa aming mga member. Tanong ko lang po. Hello, sir? Sige, tuloy, brother. Hello? Nakikinig ako, tuloy. Yes, sir. Salamat po. Sinabi niyo na, halimbawa, sinabi niyo naman po hindi po kayo parang perfecto rin po ba? Kung ano po yung pinapangaral nyo na sa tingin namin tama, yun po yung gagawin. At saka yung nakikita namin mali, ay huwag nang gagawin. Nagustuhan ko po yun. Maraming salamat po. Saka yung sinabi nyo po yung halimbawa yung tanggap nyo po yung mga tao na kumbaga tinalikuran na po ng lipunan as long as willing po magbago. Totoo yun. Meron nga ako sa loob ng grupo ko ng mga taong may bagaan siya in the past. Dating nakulong, dating bla bla. Mahirap na lang magsalita pero kung alam niyo yung kwento ng mga taong nasa loob ng bakuran ko, you will understand na may mga tao talaga na nachamba lang talaga sa maling panig ng lipunan. At the same time, may mga tao talagang ginusto talaga nilang gawin yung mga bagay na ginawa nila. Ngayon, hindi na nila gusto yung mga bagay na ginawa nila dati. Kasi people change. People change. At ang isa sa mga pinaka-importanteng konsepto nun, kapag ka tumatanda tayo, nagmamature ang isip natin Yung mga dating gusto mo na adrenaline rush para gumawa ng katarantaduhan sa kapwa-tao mo. Pag tumatanda ka, hindi mo na gusto yan Hindi na Mas nagpapatawad ka na, hinahayaan mo na lang. Diba? Ganun yung kapag ka tumatanda ka na in my case, naranasan ko rin, natikman ko yung lasa ng masamang pera. Natikman ko rin at the same time kung paano mag-isira ulo. Ngayon, syempre, as time goes by, habang tumatanda ako,
Gusto ko nang magpakatino. Tapos, sabi ko sa isip ko, minsan pa noon, nandamay ako ng mga tao sa pagkakasira ng ulo ko. Di ngayon, mandadamay din ako ng mga tao para magbagong buhay. Ganon yung konsepto. Follow-up question, brother. Kapatid namin yun, sir. Ang tanong ko po, sir, kung sakasakali po in the future, may plano po ba kayo na conduct ng program para sa skill improvement? Oh, actually, ginagawa na mismo namin Parang dito yan. po na live program. Oh, mismo, dito ginagawa na namin mismo yan sa Project One. Para po sa mga Kasi alam mo, diretso, sa mas madalas na pagkakataon, hindi naman halos na kailangan ng livelihood program diretso. Kasi lahat naman tayo, merong pinagkakakitaan sa kung saan man tayong lugar nandun. Kung naglalabandera ka, pwede ka magpalabada ng marami galing sa mga kapitbahay mo at sa iba-ibang lugar hanggang sa makilala ka ng maraming tao na regular ka na hindi nauubusan ng labada. Paano ko nasabi? Kasi tinan mo, sipin mo merong mga laundry shop. Yung mga laundry shop na yan, hindi naman nauubusan ng palaba Hanggat nakatayo yan dyan, hindi nauubusan ng palaba. Alam mong naubusan na sila ng palaba galing sa mga tao kapag nagsarado sila. Pero the fact lang na merong mga laundry shop dyan sa paligid na hindi nauubusan ng palaba, the only goes to show, may mga tao talagang nagpapalaba ng regular. Ang kailangan lang malaman ng mga tao na ikaw pala, naglalaba ka pala para sa iba. Minsan it's just a matter of, alam mo naman talaga kung ano gagawin mo. Ang problema lang talaga, hindi mo ginagawa ng paraan. Kung sa labada nga, isipin mo sa palaba lang Diba, pwede kang kumita ng kahit papano, medyo minimum na doon pag nakadalawa o 3 tao yung nagpapalaba sa'yo. Diba? Di ibig sabihin, lahat pala ng klase ng hanap buhay, pwedeng ikaalagwa ng buhay. Ang problema lang talaga doon sa iba, diretso, ang tamad Yung iba, ang tamad. Yung iba naman, ansipag nga, pero lintik naman ang luho. Hindi maganda combination yung dalawa na yan Yan ang nagpapahirap sa Pilipinas. Diretso, yan ang nagpapahirap sa Pilipinas. Sige, pwede mo sabihin na bla bla, yung mga politiko nagpapahirap sa atin. Adik yung gantong presidente. Pumapatay na tayo yung isang presidente. Okay, sige, tama ka ron. Oo na lang, tama ka sa lahat ng yun. Sige na lang, oo na lang. Pero walang kinalaman sa'yo kung sino man yung presidente niyan. Sa kakainin mo mamayang gabi. Anong putang ina mo? Diba? Walang pakialam sa'yo, presidente. Trabahuin mo yung buhay mo. Yung eksaktong buhay na gusto mo, trabahuhin mo. At alam mo naman na eksakto kung ano gagawin mo Kahit ano pang hanap buhay mo, kahit ano pa yan, nakakayaman yan. Kahit basura pa hanap buhay mo, marami nang yumaman sa lahat ng klase ng industriyang hindi mo inaakalang nakakayaman. Lahat yan nakakayaman. Basta 3 pillars ng Project 1M, tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuhin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto hanggang maabot mo lahat ng buhay. Lahat ng gusto mo sa buhay. Simple. Di ganun kakomplikado. Livelihood program pa. Brother, diretso, alam na ng mga tao kung ano eksakto yung kailangan nilang gawin Alam na nila eksakto kung ano kailangan nilang gawin. Alam na nila. Alam natin pare-parehas kung paano kumita ng pera. Puta, mag-barker ka lang ng jeep sa kanto, kikita kayo. Diba? Mag-construction worker ka. Mahirap ka, lalaki ka, maayos pa nga to mo, construction worker ka. Babae ka, labandera. Babae ka, makialaga ka ng bata ng ibang tao. Babae ka, mga tulong ka. Sa umpisa lang naman yan Ipong ka pera, tapos sunod magtinda ka ng kahit na ano sa kalsada. Kahit na ano pwede mong ibenta. Basta mura lang yung halaga sa umpisa habang nagsisimula ka, kahit ano pwede mong ibenta. Kahit na ano. Ganon kasimple, hindi ganon kakomplikado. Ano pa, livelihood pa ang kailangan dyan. Diba? Lahat tayo, alam natin kung paano kumita ng pera. Ang problema, yung mga iba, tinatamaran, yung iba, niluluhuan. Yung iba sabay. Yung iba sabay. Matamad na, maluho pa. Tapos deliver sa Shopee sa bahay. Ayun, follow-up question, go. Okay, sir. Doon po sa mga kasama natin gusto magbagong buhay, sir. Kasi mostly naghahanap silang trabaho. Porket may tatag, hindi po sila nakakahanap ng trabaho. Kumbaga, in the future po ba, may plano po ba kayong gumawa ng pag lumaki pa yung Project 1M, ayan. Puro kriminal yung mga tatanggapin ko dun. Kriminal ka? Hindi ka rito, tara dito. Basta magbabagong buhay ka. Ganun lang naman yun. Basta magbabagong buhay ka, okay lang sa akin yun. Sige, ako biktimay mo, tayo subukan mo. Ganun lang naman yun Diba? Ganun lang naman yun Tayo, tignan mo kung makakatagos ka sa akin. Makakasaglit-saglit ka lang. Pero pag nadali kita, tapos ka.
Ganun lang naman yun eh, di ba? Ang gusto ko, magbagong buhay yung mga siraulo. Tapos yung mga matitino, lalo silang tumino. O, di ba? Para pag nagdasal tayo para-paras, pinakikinggan tayo ng Diyos. Hindi naman ganun kakomplikado malagwa buhay. Kung gusto mo malagwa buhay mo, huwag ka na magnakaw, magtrabaho ka na lang. Tapos mag-ipong ka pera. Ganun. So, malagwa eh, di ba? Maliban na lang, kung gusto mo, jumping from one victim to another ka, parang ang gago nun. Nakakakuha ka, malakihan, pero inuubos mo rin at the same time kapag kami pera ka pa. Di hindi mo rin kinakayaman yun. Diba? Hindi mo rin kinakayaman yan eh. Stupido ng mga ibang kriminal. Tangina, kay kriminal ka lang. Ang bobo mo pang kriminal. Putang ina mo. Tanga. May mga tao talaga. Tanga talaga. Kriminal ka na nga. Tanga mo pa. Putang ina mo. Talinuhan mo naman. Gayahin mo yung mga flood control. Ayan, billion-billion sila kung kumuha ng pera. O, at least wala ng pagkahirap hanggang mamatay sila. Diba? Tangina, ang bobo mo eh. Puta, magnanakaw ka lang sa kanto nyo pa. Pukin ang ina mo. Syempre, mahuhuli ka talaga dyan. Nagnakaw ka sa kanto nyo. Yung tanga mo eh. Diba? Nanloob ka ng bahay. Gago. Uso na ngayon CCTV. Ha? Bobo. Tangina, may mga ibang kriminal talaga. Bobo lang talaga eh. Kriminal ka na nga. Bobo mo pa. Ang pangit pa ng pagmumukha mo. Aray ko. Tangina ko. Medyo pugi-pugi ka. Kriminal ka. Kahit pa paano medyo katanggap-tanggap pa eh. May mga ibang kriminal, tangina, pangit mo na nga, ang bobo mo pa, kriminal ka pa. Tangina, hinakot mo lahat ng katangahan sa buhay. Follow-up question, brother. Yun lang po, sir. Okay. Salamat po, sir. Sige. At least nakita ko na po kayong tumawa, sir. Kasi yung po kasi kanina. Parang nalalanta ka, sir. Oo, hindi, ano kasi, nahihiya kasi ako maglakas ng boses kasi may mga iba kasi natutulog na dito eh. Nahihiya ako eh, nasa training facility ako eh. Okay, hindi mo muna. Brother. Okay ka muna sa kanila. Ayan, pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan, Rutger. may nasa ibang bansa pa, oh. Alam natin mga kabayan natin dyan. Dating ano to, Seaman. Nakapag-retiro na ngayon. Ayan, magandang gabi po. Salamat po sa inyong suporta sa aking brother. Ayan, hindi po kayo nagkamali ng suporta. Kasi napakatunay na kaibigan po at pure na pure yung kanyang puso para matulungan yung ating sambayanan. Congratulations, nakapag-retiro ka na, brother. Ayun, at pasimula pa tayo sa mga bagong pagsubok sa pagiging negosyante. Ang hirap po. Ayan na, bahala sa'yo. Tutulungan kita. Ang hirap po talaga maging negosyante dito sa Pilipinas kasi Totoo. pinopolitika po yung mga permit natin. Kaya laban lang tayo. Sa mga negosyante po dyan, no, bago nyo papasukin yung negosyo, kailangan maging handa po yung mental health nyo po kasi napakataas po talaga ng stress. Ano po, in case lang na po hindi nyo alam, ito pong kaibigan ko na to, 19 years old pa lang po ito. Na-stress lang ng bagya. Na-stress lang ng bagya. Ayan, sige po. At kayo po ay pagpalain nawa ng ating lumika. Malayang Pilipinas. Thank you, brother. Mabuhay ka. Maraming salamat. Okay. Jello, go. Laban lang, sir. Salamat, brother. Thank you, sir. Laban lang. Laban lang. Hi, sir. What do you have for me tonight, brother? Yes, sir. I'm here to be geek out. Like, good evening, sir. Nabanggit mo kagabi, di ba, sir, na pag-usapan din natin. So, math is everywhere. So, sabi mo, math can describe everything. And even the universe so accurately. Puro bago tong mga to eh. Gigik out mo na naman tong mga tao na to. Patay ko, madadami pa siya. Magiging geek na naman tayo parehas eh. O sige na, pagbibigyan na kita. Sige na, go. Sige, sir. Do you think this means our consciousness is somehow connected to the way reality is built? Oo, kasi kung hindi mo napapansin, so yung isip natin yung gumagawa ng reality, 'di ba? Paano gumagawa ng reality? Pansinin mo, kailangan ng ilaw para makakita ka. Pag walang ilaw, walang paningin. Sabi nila, allegedly. Sabi mata ng tao, 'di ba? Oh, pero pansinin mo rin at the same time. Kahit yung mga bulag, nagkakaroon pa rin naman sila ng reality eh.
Ayun, namamatay na yung ilaw. Magla-lights out na ng alas 10 ng gabi. Lights out ng alas 10. So, nga training kasi ito eh. Yung yung consciousness, may kinalaman sa reality. Kasi, brother, bigyan mo nga ako ng ilaw sandali dito. Magla-lights out na yata sila eh. So, yung consciousness may kinalaman sa reality. Kasi for obvious reason, bigyan mo ako ng ilaw. Bigyan mo ako ng ilaw. Para hindi close on and off ito. Dali lang, mabilis lang ito. Ayun na lang, brother, yung sa cellphone mo lang. Ayan, sige, pwede na yun. Ilawan mo na lang. Yan, sige. Flashlight. Ay, yan. Yeah. Gabi ng lagim muna tayo ngayon. Gabi ng lagim. Okay, so as I was saying, yung reality, merong direct correlation sa consciousness. Kasi yung consciousness ang nagde-detect ng reality. Tapos, meron ding possibility na may kinalaman yung isa ron sa mga senses natin, parte ng consciousness, na yung sight natin, na merong na-discover ngayon yung mga scientifico, lalo na yung mga physicist, na merong kilos na kakaiba ang matter in relation sa paningin natin. Pag may nakakakita, behave yung matter. Pero pag wala nakakakita, naglalaro matter. Check nyo yun. So, pansamantala, yun muna ang sagot ko ron, temporarily. Pero check nyo yung findings na yun ng mga physicists. Na yung matter, merong mga matter na naglalaro kapag walang nakatingin. Pagka may nakatingin, behave sila. Yun na ngayon yung clue dun. So, may kinalaman yung consciousness sa reality. Merong direct correlation. As in, nakaka-apekto yung consciousness sa reality. Nakaka-apekto. Follow up, brother. Well, follow-up ko lang din doon, sir. Well, I don't really have any follow-up with that question, but nabanggit nyo din, yung nabanggit nyo din na yun, somewhere on social media or Facebook or YouTube, I'm not sure if kung saan doon. So, naano ko din yun, napansin ko Nadaanan mo rin, Oo, may nagsabing ganun sa social Kasi media. pagka, nakikinig, yung mga cellphones natin, nakikinig yan. Yung mga ganyang mga topics, nakikinig yan. Pagka nagsabi ka ng isang bagay sa cellphone, may konti, puro ganyan na lalabas sa'yo. Lalo pa kapag may kinalaman sa pwede nilang ibato sa'yo na ads. Mas nakikinig ang cellphone sa mga bagay na may kinalaman sa posibleng ibato nila sa'yo na ads. Lalo na, may kausap ka na kahit na tungkol sa cellphone. Magugulat ka, may konti, puro mga ads tungkol sa cellphone, yung mga lumalabas sa'yo. Nakikinig yan. Nakikinig yung cellphone. Okay, sir, noted. Ano po, may question, medyo damit-damit din akong question, sir. Gustong itanong din. Yung second question ko na lang din siguro, sir. Why do you think, well, nabanggit mo din po kahapon, sabi mo, sir, is math is being discovered. So, dito naman tayo sa sir, and dun sa mga laws. So, why do you think humans are capable of understanding the universe? And if there are laws, are there absolute or are there exemptions? In every rule, there's always an exception. In every rule, there's always an exception. Tingnan mo, halos lahat ng bagay na pa-spiral sumusunod sa konsepto ng Fibonacci. Halos lahat. Pero, remember na may mga, halimbawa, katulad ng yung petals ng rose, diba? Merong mga petals ng rose na hindi sumusunod sa Fibonacci, wala sa hulog yung angkla nila eh. So, sa ganung angulo, alam mo na, every rule, there's always an exception. Laging ganun. Laging merong nagbe-break ng rule. Hindi lahat ng rules ultimate. Pero makakapansin ka ng bagay na constant. Halimbawa, laws of 3. 'Di ba? Laws of 3. Tingnan mo yung stocks market, tingnan mo yung forex, tignan mo yung crypto. Laws of 3. Laging may 3 alon. Mapapansin mo yan, sobrang common yan. Laging may 3 alon. Oo, merong mga iba 2 lang, may mga iba 1 alon lang. Pero mapapansin mo, ang pinaka-constant, 3 lagi yung alon. Pansinin mo sa buhay in general, laws of 3s. Yung konsepto na, problema ka ng una, hindi mo inayos, kinabukasan nagka-problema ka ulit. Hindi mo ulit inayos. Susunod na araw magkaka-problema ka pangatlo. 3 problema, sunod-sunod. Tapos sasabihin mo na bobombahan ka ng buhay. Laws of 3s, isa sa mga laws of the universe yan, laws of 3s. Fibonacci, yung pi,
Yung andaming iba't ibang mga laws sa universe na nagme-make sense, na nakita lang ng mga tao na common denominator yan ng halos lahat ng mga bagay. Na-discover lang natin yan eh. Hindi yan tayo ang gumawa ng laws of the universe na yun. Hindi, na-discover lang natin yan. Follow-up question, brother. Tawa ako dito sa isa. Sabi, King Inang yan bagong tabas. Pwede ba kita murahin, idol? Na mo, sana one day maging kagaya kita o mas higit pa. I wish na sana mas mahigitan mo pa ako. Kailangan ng mga tao ng maraming matatalinong tao. Kailangan ng Pilipinas, kailangan ng mundo ng maraming matatalinong tao. Masyado ng maraming pogi dito sa mundo. Masyadong marami ng magaganda dito sa mundo. Masyado ng maraming kalug-kalug ng suso, tuwad-tuwad. Masyado ng maraming ganyan dito. Ang kulang dito ngayon, sense. Ang kulang sa mundo. Lalo na sa social media, kulang sa sense. Yun na isa sa mga dahilan kung bakit napapansin nyo, laging putok ng putok yung video ko, putok ng putok yung video ko. Oo, sige, humina yung ibang mga videos. Understood, kasi lahat naman talaga humihina. Minsan panahon, okay ka. Minsan panahon, hindi ka okay sa social media in general. Pero papansin nyo, every now and then, pumuputok pa rin yung mga videos ko kahit ibang tao yung nagre-repost. Kasi nga, ang kulang sa mundo, sense. Napakarami ng mga tao na nagsasalita ng kung ano-ano. Ang problema, ito, sobrang daming information. Hindi na de-decipher sa paraan na madaling maintindihan ng mga ordinaryong taong bayan. Yun ang common. So, malaki ang room for growth sa area ng pagde-decipher ng hieroglyph ng too much information in social media, na pagde-decode ng hieroglyph na yon sa paraang maiintindihan ng regular na pandinig ng mga ordinaryong taong bayan. Ang laki niyan, ang laki ng area para dyan. Ngayon, dumadami na yung mga nagsasalita na may sense sa social media. Pero kulang na kulang pa rin ang mundo sa maraming mga taong may sense. Kasi halos lahat pa rin, ang dami pa rin yung mga tao na parang wawawi mindset. Nag-aantay sila ng pamigay. Nag-aantay ng ayuda. Ang dami pa rin nila. Sobrang dami pa rin ng mga ayu-ayuda ngayon. Ayu-ayuda. Kalawat ka ng ayu-ayuda. Ngayon, the sooner na dumami yung mga magsasalita ng sense sa social media, including those ones na nagde-decipher ng hieroglyph from all the information that we have in social media papunta sa mga madaling intindihin ng tenga ng ordinaryong taong bayan, the sooner na makikita natin na bababa na yung mga numero ng mga mahilig sa pamigay, at tataas na ngayon yung mga numero ng mga taong interesado na sa katabaan ng utak at sa katalinuhan at sa improvement ng mga sarili nila, ng mga buhay nila, ng mga buhay ng anak nila at ng buhay ng sambayanan. Follow-up question, brother. So, nabanggit ninyo, sir, parang napansin ko lang din, you are saying that the universe follows consistent laws. Tama po ba? So, hindi consistent, brother. Constant. Magkaiba yung constant sa consistent. Yung constant, lagi mo nakikita. Yung consistent, ibig sabihin nun, tuloy-tuloy, paulit-ulit, ganun ang ganun. Eh, hindi naman ganun ang ganun eh. May mga ibang mga bagay na constant lang na nakikita mo. Pero hindi sila consistent. Halimbawa, yung rules of 3, hindi naman consistent ang rules of 3. Pero ang daming bagay na pasok sa rules of 3. Dami. So, ibig sabihin, constant siya na law of the universe, pero at the same time, hindi rin siya consistent. In every rule, there's always an exception. Yan. Follow up, go. So, where do you think we sit here, sir? Do we sit with the order or the chaos? Bahala ka kung saan mo gusto. Doon talaga diretso eh. At the end of the day, ikaw ang mamahala. 30-19 ng Deuteronomio, aking inilatag sa harap mo ang pagpapalat, ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Diyan na ngayon pumapasok ngayon yung free will. Bahala kang mamili kung order ka o chaos ang gusto mo. Kasi may mga tao kriminal eh. May mga tao talaga ako nakilala, kriminal talaga sila at yun ang gusto nila. They want chaos. Ayaw nila ng order, ayaw sumunod sa tama. Ang gusto nila, laging mali ginagawa nila. Yan. And I was once with those people. Dati, puro mga gano'n na mga kasama kong klase ng tao eh. Ayaw sumunod sa tama, gusto ko puro mali. Pero ngayon, syempre, dahil tumatanda na ako, gusto ko na ng order. Yan. Follow up, go. Dito pa din tayo sa law, sir. So, gusto ko pa din, madami din kasi akong gustong malaman tungkol sa law. So,
sir, do you think we have these laws are so many sa nabanggit nyo nga din po. So, do you think there are some laws that we will never be able to understand? Or Oo, marami. somehow Hanggang in the ngayon marami future, pa rin kasi yung we'll quantum be realms pa able lang to hindi pa rin decipher magulo. them all? Yung hanggang ngayon yung quantum realms, brother, hindi pa natin kuhang-kuha na buo yan eh. Tapos yung kung meron mang totoo man yung dimensions, hindi pa rin natin kuha ng buo yan eh. Marami pa tayong bagay na hindi naintindihan. Yun nga abangan nyo to. May possibility na baka maglabas si Trump ng mga may kinalaman sa alien sa mga susunod na panahon. Kasi mismong White House yung nagsabi na may mga ilalabas na mga documents na mga may kinalaman sa alien. Abangan nyo na lang kasi mismong White House ang nagsabi eh. So yung mga yan, yung mga UAPs na yan, yung mga UFO, unidentified flying object, mga mga nagbe-break ng laws of physics, na yung mga laws of physics na yan yung mga bagay na alam natin temporarily. So ngayon, maya na-update kasi merong mga katulad nun, yung isang video na pinapakita na may mabilis na piloto ng eroplano tapos parang pinaglalaroan lang siya nung kung ano man yung lumilipad na yun, tapos lumilipat-lipat lang ng iba't ibang location ng mabilis na parang hindi apektado ng gravity, hindi rin apektado ng G-force. Ang maximum lang naman na kaya ng katawan ng tao, 9 G-force. Ngayon, tinitignan nila ngayon yung spaceship na lumilipad-lipad na yun. Yung spaceship na yun, possibly emitting around 3,000 G-force. Alam mo, madudurog ang katawan ng tao kapag ka ganun. Ngayon, with that being said, alam mo na may mga bagay na nag-exist dito sa mundo na hindi natin maipaliwanag hanggang ngayon. Ang dami niyan, brother. So, tungkol dun sa tinatanong mo na mayroon ba tayong mga bagay na hindi pa naiintindihan dito tungkol sa bla bla. Oo, ang dami nating bagay na hindi natin naiintindihan dito. Mga laws dito sa universe, hindi pa natin naiintindihan. Ang dami. Hindi pa nga natin alam kung paano makakalapit sa speed of light eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam. Ang alam lang natin, i-break yung barrier ng speed of sound. Yun pa lang. Speed of sound, sonic boom, diba? Yun yung mga nangyayari kapag malapit ka na sa speed of sound. Pero yung speed of light, wala pa tayo dyan. Ang dami pang mga bagay na hindi natin naiintindihan kung paano tumatakbo ang universe in general. Sobrang dami. Yun nga lang counter-force eh. Ngayon paulit-ulit ko sinasabi tungkol doon sa dark energy. Yung konsepto nung ang humahatak sa atin palapit sa araw, gravity. Pero yung counter-force, ang tawag nila doon, dark energy. Theory pa lang yun, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila alam paano papaliwanag bakit nga talaga hindi tayo hinihigop ng araw. Bakit tayo hindi hinihigop ng araw? Gravity yan diba? Minsan lalapit, minsan lalayo, minsan lalapit, minsan lalayo. Ba't ganun? Naglalapit layo lang, lapit layo. Diba? Tapos hindi bali sana ako, spiral ang ikot. Hindi naman spiral ang ikot natin dyan corkscrew ang ikot natin dyan habang umaabante yung araw. Sumasabay tayo sa pag-abante ng araw. So merong possibility na maiwan tayo ng araw. Pero hindi nangyayari yun. Hindi nangyayari. Paano nangyayari yan? Ewan ko. Kasi hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng paliwanag dyan. Hanggang ngayon, wala pa rin ako makita Anyways, okay na muna yun for you, brother. Jonathan muna ako, Nueva Vizcaya. Para mapagsilbihan natin lahat. Good evening po, Sir Tay. Hello. Bilang influencer, ano ang responsibilidad o payo mo sa paghubog ng political awareness ng kabataan? Research ka ng gusto. Political awareness nanggagaling sa maraming information plus wisdom as time goes by. Tapos, alam mo, have that mindset na halos lahat ng politiko sira ulo. Ganun na lang. Halos lahat ng politiko sira ulo. At halos lahat ng politiko may maling ginagawa. It's just a matter of choosing the lesser evil. It's just a matter of choosing kung sino yung palagay mo na mas maraming magagawang mabuti kaysa sa ibubulsang pera. Kasi diretso, lahat sila nagbubulsa ng pera. Ganun na lang. Para mas madali, lahat sila nagbubulsa ng pera. Hindi na importante kung sino pa yan. BBM yan, o Sara yan, o kahit sino pa yan. Lahat sila nagbubulsa ng pera. Lahat sila. Kasi ano gagamitin nilang pangkampanya? Personal na pondo nila? O pera ng mga tropa nila? Siyempre may pitik na yan, matik na yan, lalo na pag masyado nang matagal sa politika. Diba? Ganun yung konsepto. Ngayon, lahat na lang sila, ganun na lang, para mas madali. Lahat sila nagbubulsa ng pera. Nagkakatalo na lang yan kung sino-sino yung mga palagay natin na mas makikinabang ang taong bayan kesa sila nakikinabang yung bulsa nilang nila. Follow up, brother. Okay. Rondel, go.
po. John Del pala. Magandang gabi, brother. Hello. Good evening. Good evening din sa mga ka-member ko sa Cavite. Mhm. Kaya nagkaroon na tayo ng GC. So, yung brother Chai, ang tanong ko lang, medyo ano lang din to. Yung tanong ko, yung sa ano, wala. Tsaka kasi Yung sa simulat. simulation, yung tanong ko about dun sa simulation, ano yung masasabi mo tungkol dun? Yung parang parang glitch in the matrix tayo, parang under lang tayo ng simulation. MIT ang may sabi nun, there's 50% chance that we're living in a simulation. They've run the math and they've figured out the possibility that we're only possibly living in a simulation. Kasi 50% chance eh. 50% chance. Nanggaling siya dun sa konsepto ng magiging masyadong komplikado eh. Basta MIT may sabi nun, kung komplikado ng gusto, pag piniliwanag ko pa ng gusto, magiging geek lang ng gusto, tapos eventually, paglipas ng panahon, puta mabuburingan kayo sa akin eh. Kaburingan kasi yung mga ganyang bagay eh. Tsaka natin pag-usapan bukas. Kapag lumitaw kayo bukas dun sa regular na meeting natin. Ito kasi intro para sa mga taga Cavite. So, syempre, organization, pagpapakilala muna ng organization, Project 1M Community, ganun. Tapos kayo yung mga nasa Cavite. Tapos, regular kayo kung magkakamustahan, regular kayo magkikita-kita, kayo na rin mismo gagawa ng sarili nyong projects. Pagtulungan kayo sa isa't isa, pagkakailangan nyo tulong ng iba pang mga grupo, sabihin nyo, para makapunta kami lahat dun sa kung saan man kailangan pumunta. Pag may problema, sabihin nyo lang, nasunugan, o kung ano man, may sakit, bla bla, etc. Basta regular ka nakikita, regular kang dumarating kapag kailangan ka. Alam mo, may darating din para sa'yo kapag ikaw naman ang nangailangan. Ganon kasimple yung konsepto ng grupo. Doon ko muna sa pagpapakilala muna ng grupo, bobombahin ng husto itong Zoom meeting natin na to. Kasi hindi lahat ng tao interesado sa physics. Hindi rin lahat ng tao interesado maging geek. So bukas, yung mga iba pang may mga tanong, sige, pwede tayong mag-question and answer ulit bukas. Kasi every other night, yung question and answer ko dito sa loob ng Zoom meeting. Ngayon, yung sa inyo kasi exclusive para lang sa mga taga Cavite. Ngayon, syempre, obviously, may mga iba na gusto talaga magtanong, tapos may mga iba naman na gustong makinig dito habang nasa Zoom. Yun yung dahilan kung bakit sobrang dami natin dito ngayon. Ang dami natin dito ngayon. Anyways, dito muna ako kay Jasper. Jasper, go. Last na to si Jasper. Para makapag-end the night tayo. Hello, brother. Good evening. Good evening. Brother, actually, itatanong ko sa'yo before ko nung kita tayo at bamta, yung nag-deliver ako ng iyong paares na parang na ako. Hello, rinig po ako. Rinig ka, brother. Brother, kasi, may problem kasi ako before, hanggang ngayon, daladala ko siya. May anak po kasi ako na hindi pinapakita sa akin ng nanay, yung ex ko po, pinapakita sa akin. 2 taon siya at kalahati, and nagpapadala ako ng 3,000, hindi sumasagot sa anak ko, nagreklamo siya, which is ito na yung kaya ko. Pero may ipon ako sa bata, gawin is makuha niya yung ipon ko sa bata. Sabi ko, hindi naman ako nagsakripisyo para ibigay ko lahat yung pera ng anak ko. Gusto ko kasi, pag lumaki yung bata, magamit ko ng anak ko sa tamang paraan. Kasi, ibigay ko sa iyo to, para pwede ko rin sarili ko. Pinapasama niya ako sa social media na hindi ako nagbibigay kasi hinigil ko po hinigil ko yung pagbibigay na 2,000 kada buwan dahil ay, ipakita sa'yo. Sa akin bata pag gusto niya. Opo. Kumbaga, ginagamit niya yung bata para gamitin para yung damdamin ko, na ikunin nilang sa bangko kaysa ipabigay sa anak ko. Tama ka naman dun. Pag ayaw ipakita sa'yo yung bata, huwag ka magbigay ng sustento. Para saan pa nagbibigay ka ng sustento o ayaw din naman ipakita yung bata? Diba? Kaya nga nagbibigay ng sustento para may panggastos sa bata. Ngayon, hindi mo nakikita yung bata, ano ngayon ng sense para magbigay ka ng pera para sa isang batang ayaw naman ipakita sa'yo? Diba? Conditional yun. Conditional. Kung gusto mong magbigay ako ng pera dyan, pakita mo sa akin. Kasi ano naman ang napapala ko sa pagbibigay ng pera
para sa bata na hindi mo naman pinapakita sa akin, tapos wini-weaponize mo pa at sinisira mo ang ulo against sa akin. Yan eksakto ang problema kung bakit hindi talaga ako nagsasuggest na mag-asawa at mag-anak nang hindi ka pa sigurado sa ginagawa mo. Kasi ang mangyayari talaga dyan, weaponize talaga yung bata against sa'yo. Ayan na ngayon, nakatikim ka ngayon. Sa ganyang anggulo, diretso, oo, sige, magiging irresponsable ang tatay. Pero ayaw pakita yung bata. Tapos, ang dami-daming sinasabi ng magulang sa anak tungkol sa akin. Pagka ganyan, sige, okay, sige, magalit ka na lang, walang sustento. Ganun. Pakita mo muna sa akin yung bata, tapos wag ko ano-anong pinagsasabi mo sa bata tungkol sa akin. Sabi mo, may ipon ako, gusto mong kunin, ano para sa kapritsyo mo? Hindi. Kasi in the first place, hindi mo dapat sinasabing may ipon ka. Hindi mo dapat sinasabi sa nanay na may ipon ka para doon sa bata. Kasi kung para sa bata yan, ba't iyayabang mo pa doon sa nanay? Diba? Anong dahilan para iyabang mo pa sa nanay na may ipon ka para sa bata? Ngayon, tignan mo, interesado tuloy yung babae sa pera. Ang interest na lang sa'yo, pera. Wala siyang pakialam kung may napapala ka ba sa binibigay mo o wala. Diretso, pagka ganyan, naku putang ina. Alam mo, may naririnig nga ako sa internet eh. Sabi ko, that makes sense. Ang sabi sa internet ng ibang mga magulang, pagka ganyan, tapon mo na lang yung anak mo. Ngayon, syempre, ang sakit nun bilang magulang, natapon mo yung anak mo. Pero ano gagawin mo? Diba? Kailangan mo ayusin yung buhay mo habang inaayos mo yung buhay ng bata. Hindi mo maayos yung buhay ng bata dahil ginagamit nga ng babae yung bata na weapon against sa'yo. Para saktan lang yung kalooban mo to cripple you down. Tapos wala ka na ngayong maikilos sa sarili mong buhay dahil crippled ka ng sama ng loob na ginagawa sa'yo. Tapos ang anak mo nagsasalita na rin hindi maganda tungkol sa'yo. Busalsal na rin ang ugali ng bata sa'yo. Diretso, pagka ganyan, ay hindi, sabi sa internet, tapo mo na lang anak mo. Ano, gawa ka na lang ng bagong bata. Pero huwag kang gagawa ng bagong bata sa babaeng katulad din yan. Mag-ingat kayo sa ganyang klase ng sa ganyang klase ng sistema. Putang ina, diretso. Mag-ingat kayo sa ganyang klase ng sistemang makaanak kayo sa mga taong putang ina ang ugali. Huwag kayo mag-aanak sa mga babaeng putang ina kasi diretso kukunin lang nila yung anak nyo. Tapos, galit sa inyo yung babae, galit sa inyo yung bata, pinapakain ng utak ng bata ng puro tae tungkol sa'yo na ikaw ngayon ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Kahit ikaw yung tatay ng bata na nagbibigay ka naman ng sustento pero ayaw pakita sa'yo yung bata. Diretso. Pagka ganyan, tangina, bubuo na lang ako sa buhay ko. Wala na lang ako anak. Wala na lang. Wala eh, di naman kasalanan ng bata. Pero ano gagawin mo? Do you have any fucking option? 'Di ba? Meron ka ba ibang option? Ang trabaho mo, ayusin yung buhay mo. Ayusin din dapat yung buhay ng bata. Hindi mo maayos yung buhay ng bata dahil kung anong pinapakain sa utak ng bata tungkol sa'yo, ikaw pinakamasamang tao sa buong mundo. Tamo. Ako nararamdaman ko, brother ko. Wala kang option eh. Puta, wala kang tulak kabigin sa ganyan eh. Gawa ka na ng bagong bata. Tangina, even better, huwag kang gumawa ng bata, ayusin mo na lang sarili mo. Ayusin mo sarili mo, mas malayo mararating mo. Tapos isang araw, paglipas ng panahon, hahanapin ka rin ng bata. Irresponsable na kung irresponsable, pansamantala, temporarily. Habang bata pa yung bata, irresponsable na lang. Ganun na lang. Sige, irresponsable na lang ako. Pero hindi mangyayari, sisirain mo ulo ko, hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil pinagmumura mo ko, dahil gusto mong kunin yung inipon ko para doon sa bata. Kahit nagbibigay naman ako ng sapat na sustento para doon sa bata. Diba? Bibigay ka ng sapat na sustento, sasabihin kulang. Tangina, magkano ba talaga sapat? Ano ba? Gusto mo 10,000 kada buwan, 20,000 kada buwan, 100,000 kada buwan, 1,000,000 kada buwan? Tangina, 'di ba? Eh yun lang talaga eh. Kailangan mo rin pakainin yung sarili mo, hindi naman pwedeng mamamatay kakabibigay ng pera para sa bata. Kailangan mo rin pakainin yung sarili mo. Tapos maiayos yung sarili mo until such time that you have enough money. Ngayon, ang trabaho mo sa sarili mo, siguraduhin mo na tangina, maayos ang finances mo paglipas ng panahon. Dahil hindi ka na nga nagbibigay ng pera sa bata, putang ina, baka mamaya, bukas makalawa, pinag-iinom mo lang yung perang para sa bata, tapos wala naman pala naiipon para sa bata. Tapos yung sarili mo, hindi mo rin inaayos ang sarili mong buhay. Ang trabaho mo, ayusin ang sarili mo para paglipas ng panahon na yung bata nakakapag-isip na pipiliin ka niya kasi ikaw yung iniidolo ng maraming tao. Yun ang trabaho mo ngayon, ayusin yung sarili mo. Kanya ka po, sir, na kinig ng bukod sa inyo, brother, at malaking tulong po yung mga bagay na narinig po sa inyo. Saludo po sa inyo, brother. Meron pa akong dalawa na lang. Mabilis lang to. John Roy, go. Yung ako ng tanong, kumusta ka? Yan. Alala mo, brother? Dito ako sa Cavite, brother, ha? Kung may kailangan ka, sabihan mo. Salamat. Yun lang. Ayan, sige. Tulungan mo na lang ako ayusin yung grupo dyan para maayos natin buhay ng kapwa-tao natin dyan. Kaya nga. Sige, ano tanong mo? Ang dami din sa Cavite, eh.
Talagang nakakatuwa ka lang. Grabe yung influensya mo dito, brother. Oo nga, ang dami nga rin sa Kahit BGC. na. Sige, doon tayo sa tanong mo, brother. Sige, kunin mo na yung isa, brother. Thank you. O sige, Lexus, go. Lexus, go. Kamusta, brother? Eto, relax lang. Ang balita. Tira din sikop na alala mo. So, ayun nga, regarding sa grupo ko, brother, since last question to, gusto ko lang sana malaman ng marami kung ano yung mga dapat baunin or ilagay sa isipan ng bawat isa, kung ano yung pinaka-goal at kung ano yung dapat na ibigay natin bilang kanib ng grupo na to. Basic principle, do unto others. Bilang panakot, brother, maibaon yun sa ipan nila. Para pagka ginawa natin to, o simulan natin, meron na nakatatak sa isip nila na goal. Basic principle, do unto others what you want others to do unto you. Do not do to others what you do not want others to do unto you. Aayusin mo yung sarili mo, kasi gusto mo ng mga tao sa paligid mo, nakasama mong inaayos din yung mga sarili nila, tapos tutulungan ka nila, tapos tutulungan mo rin sila. Hindi ito grupo ng mga parasite na tangina kailangan ka, hindi ka lumilitaw. Your word is your bond, your presence is your credential. Importante dito yung salita mo. Sa mga salita mo, matatatag ka. Sa mga salita mo, rerespetuhin ka. Pero sa mga salita mo rin, masisira ka. Pag hindi mo kaya, sabihin mo diretso, hindi kaya. Pagka kailangan ka, lumitaw ka. Pagka may kabangga sa schedule, sabihin mo lang ng diretso may kabangga sa schedule. Pero dapat mas regular kang lumilitaw kaysa may kabangga sa schedule. Otherwise, nagpapanggap kang busy kasi diretsahan. Halos lahat ng mga tao sa panahon ng social media, nagpapanggap na busy. Halos lahat sila nagpapanggap na busy. Hindi tinatanggap dito salitang busy. Hindi tinatanggap dito salitang busy. Sabihin mo sa amin eksakto kung anong problema, bakit hindi ka makakarating. Ngayon, hindi ka makakarating, sige, may bangga sa schedule, understood na yan. Pero buong buwan, hindi ka lumilitaw, kahit sa Zoom wala. 3 buwan, hindi ka lumilitaw, kahit sa Zoom wala. Tapos sasabihin mo, may kabangga sa schedule. Maintindihan kita kung OFW ka, wala ka talaga rito sa Pilipinas, understood na yun. Pero nandiyan ka lang eh. Tapos alam namin ng oras ng trabaho mo, alam namin pagdating ng gabi, wala ka ng trabaho, maano ba namang makipagkamustahan ka sa mga taong nandito sa Zoom? Para lang maramdaman lang yung presensya mo. Tapos sasabihin mo sa amin, hindi, bla bla, asawa ko kasi ayaw akong payagan. Sige, doon ka sa asawa mo, walang problema, doon ka sa asawa mo. Pero papaalala ko lang sa'yo, babae ka o lalaki ka, mas maigi isama mo asawa mo dito. Para matulungan din siya na iayos yung sarili niya. Para may mga ninong-ninong kayo. Ito, pakinabang talaga ng ninong. Diretso, ito, pakinabang ng ninong. Ang pakinabang ng ninong, kapag hindi nyo na kayang iayos yung mga sarili ninyo o yung mga anak ninyo, dyan na pumapasok ang ninong. Advisor din yan at the same time, bago ka pa magka-problema, yung mga nininong-ninong ninyo, yan ang dapat na nagsasabi sa inyo kung ano yung mga magiging problema mo in the future. Hindi rin lang naman ginagampanan ng mga ninong-ninong, hindi rin lang naman ginagampanan ng mga magulang yung mga trabaho nila, hindi rin lang naman ginagampanan ng gobyerno natin o ng religion natin. Sige, dito na lang, tayo na lang gumawa ng trabaho natin sa isa't isa. Tayo na lang. Tayo na lang magkamustahan. Tayo na lang magkamustahan, tayo na lang magtinginan, tayo na lang mag-alalahanan sa isa't isa, tayo na lang din ang manigurado na umuusad ang buhay ng isa't isa. Pero, para malinaw, para diretso rin at the same time, umaangkla tayo sa 2 klase ng trait. Una, loyalty. Hindi ko kailangan na may papasok dito, networker, tapos hahatakin mo papunta sa networking mo yung mga tao rito. Wala akong pakialam sa'yo, diretso yung lakatapak yun sa mukha mo. Hindi ko kailangan dito na magpapa-invest ka. Hindi ko kailangan dito papa-franchise mo yung negosyo mo dito sa loob ng community na to. Tanga na kasi simula mo pa lang tinatransaksyon at nininegosyo mo agad yung grupo. Hindi ko kailangan yan. Insurance ka, tapos papasign upin mo sa insurance mo lahat ng nandito. Tangina, diretso yung lakata, papaki lang kita sa mukha mo. Nagbebenta ka ng kondo, bebenta mo ng kondo lahat ng mga nandito, pagkatapos ng punong-puno na sakit ng ulo. Ulul, hindi ka makakatagos dito. Hindi ka makakatagos dito. Diretsahan lang tayo. Hindi uubra dito networking, investment, pera, hindi uubra dito. Wala akong pakialam dito kahit gaano kakayaman. Pag hindi ka nakikita rito, taing pusa ka.
Wala rin akong pakialam dito kahit gaano ka pakahirap. Pag regular na nandito ka, may respeto sa iyo ang tao kaysa sa taong mayaman na hindi lumilitaw. Hindi ka gana rito busy-busy. Hindi ka gana rito busy-busy. Panggap kang busy, tatanggalin kita rito. Ganon kasimple. Etong grupo na to, grupo to ng mga taong lumilitaw sa isa't isa pagka kailangan tayo ng isa't isa. Para lang maliwanag tayo. Kasi gaano karami na sa inyo yung mga tinarantado ng pamilya ninyo na mga kailangan nyo sila nung panahon na yun, naasan sila. Gaano karami na sa inyo yung ganun. At gaano karami na sa inyo yung mga inoohan ng kung sino-sino tapos mga bagay na yung oo nila hindi pala totoo. Hindi nyo gusto yung ganun, huwag nyo gagawin yun dito sa grupo. Kung ginaganon kayo ng ibang tao at gumaganon na rin kayo sa ibang tao, huwag dito sa grupo na to. Hindi ka tatagos dito. Diretsahan lang, hindi ka tatagos dito. Yung mga salita mo, sa mga salita mo makakatulang ka. At sa mga salita mo, matatatag ka. Kung ano sinabi mo, panindigan mo yan. Pag hindi mo kayang panindigan, at least man lang, tangina magpaliwanag ka naman. Pero parang katulad sa akin, sinabi ko sa mga tao, 'di ba, na magfa-fasting ako. At napanindigan ko 'yun, kanina lang ako nag-break. Bakit? Kasi wala akong choice, naipit ako eh. Paid speakership, bayad ako eh. Bayad eh. Hindi naman pwedeng haharap ako sa tao na 3 oras lang tulog ko, nagugutom ako, nauuhaw ako, ang bobo ng utak ko kapag ka ganun eh, ang binabayaran sa akin utak eh. Paano ka ngayon makakapag-present sa mga tao nang puyat ka, gutom ka, uhaw ka? Hindi ka makakapag-present, hindi ka makakapag-perform sa mga tao. So ngayon, sinabi ko sa inyo sa live, nasabi ko sa inyo diretso, sinabi ko sa inyo sa live na tumigil ako pansamantala ngayong araw lang tapos balik uli ako bukas sa pagfa-fasting. At tuloy-tuloy yan kasi makikita nyo naman eh, humahawas na yung pisngi ko, lumalalim na to. Ano ibig sabihin? Pumapayat na ako. Pumapayat na ako. No. Pero yung mga bagay na sinabi ko, pinaninindigan ko. At pag hindi ko mapapanindigan, nakikiusap ako, nakikisuyo ako. At gumagawa ako ng paraan to make amendments. Hindi yan basta na lang binali ko salita ko, tas ganun na lang. Hindi. I try my best to make amendments. Kasi lahat naman tayo paminsan-minsan nakakabali ng salita. Paminsan-minsan. Huwag mo lang ugaliing regular mong binabali salita mo rito kasi masisira ka dito sa grupo na to. Sayang. Sayang. Wala kang makikitang grupong kaparehas ng Project 1. Wala. Dito, ultimo astrophysics pinag-uusapan. Dito, ultimo microbiology pinag-uusapan. Dito, ultimo dimensions pinag-uusapan. Dito, pinag-uusapan paano yumaman sa totoong buhay, hindi delusion, na 3 buwan lang, milyonaryo ka na. Tangina mo, hindi totoo yan. Walang ganyan. Wala. Diretsahan lang. Matagal na proseso ang pagiging milyonaryo. At dito, nagtatapatan lang tayo sa isa't isa, hindi tayo nagsisinungalingan. Hindi rito hype, rara, yayaman tayo. Putang ina nyo, diretsuin ko lang kayo. Hindi para sa lahat ng tao ang pagyaman. May mga tao, okay lang manatili kang mahirap, walang masama ron. Kung gagamitin mo lang yung pera sa katarantaduhan, okay lang manatili ka na lang mahirap. At least konti lang ang kagaguhang ginagawa mo. Diretsahan lang. Nakakaintindihan na tayo sa ganung anggulo. Maliwanag tayo sa isa't isa. Hindi tinotolerate dito ang kasinungalingan. Hindi tinotolerate dito ang busy-busy ko, no. Hindi ka lumilitaw, wala kang oras para sa grupo, magpapanggap kang importanteng tao. Ako sasabihin ko lang sa'yo, importanteng tao ka, ulol, mas importante ako kaysa sa'yo. Ganun lang sasabihin ko sa'yo. Gagamitin ko muna yung pagiging vlogger ako. Vlogger ako, mas importante ako kaysa sa'yo sa paningin ng tao, sa paningin ng publiko. Pero hindi ko tinitignan ang sarili ko para sobrang importante ako na hindi ako lumilitaw sa panahon na kailangan ako at meron akong oras para lumitaw. Lumilitaw ako. Kung ako, na alam mong sobrang busy ko, lumilitaw ako. Huwag kang magpanggap na busy, na parang mas busy ka pa kesa sa akin. Tignan mo, pansinin mo. Kahit paid speakership, eto pa rin ako, nasa harap nyo pa rin ako. Kahit bayad ako dito, eto pa rin ako, nasa harap nyo pa rin ako. Nakiusap na lang ako sa kanila. Sabi ko, mga bandang 8:00 ka ako, may meeting ako. Malilate lang ako ng konti sa meeting para ma-extend natin ng konti itong nandito. Nakiusap lang ako kahit biniyaran nila ako rito. Diretsahan lang. Para wala tayo ngayon, hindi, busy. Putang ka na busy. Hindi ako ma-absent. Sa Zoom, hindi ako ma-absent. Naintindihan na kita. Sige, kung meron ka bangga sa schedule, call center ka, hindi gagana itong schedule na to, mag-adjust ka. Doon sa araw na hindi naman panggabi yung schedule mo, tangin magpakita ka naman. Doon sa oras na, di ba, minsan mapupuwet ka ng konti para magpakita one-on-one, face-to-face kayo. O, di lumitaw ka. Bumawi ka na lang sa iba. Hindi ka makakalitaw doon sa mga panahong kailangan. Understood. Lahat tayo busy. Pero huwag ka magpanggap na lagi na lang lahat ng panahon ng buhay mo busy ka at wala ka oras sa grupo. Wala rin kaming oras sa'yo kapag kaganyan ka.
Malaki pakinabang sa grupo na to. At isa sa pinakamalalaking pakinabang sa grupo na to, yung regular na may nagpapaalala sa'yo na kailangan mong ayusin ang buhay mo dahil nanonood sa'yo ang anak mo, dahil kailangan mong yumaman para sa ibang tao, dahil may nanonood sa'yo na Diyos na gumawa sa lahat ng bagay. Paalala ko lang. Understood na yun. Lahat tayo busy. Pero bigyan mo ng oras ang grupo, bibigyan ka rin ng oras ng grupo papalik. Nagkakaintindihan na tayo, lalo na sa mga Muslim. Oo, sige, understood na yun. Wala tayong problema. Na mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7:30 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, nagdarasal at dumadalo kayo. Understood, walang problema. Pero dun sa oras na pagkatapos nun, ine-expect ko nandito ka. Maliban na lang, understood na yun kung talagang meron talagang kailangang importante. Every other night, nandito tayo. Every other night, nagkakamustahan tayo. Every other night, sinisigurado natin na umuusad ang buhay ng bawat isa. Hindi lang sa kaperahan, kundi sa talino, sa puso, at saka importante, pinaka-importante sa lahat sa paningin ng Diyos. Magandang gabi sa inyo mga taga Cavite. Sa mga umattend dito, congratulations, ililipat kayo sa isa pang JC. Doon, yun yung mga lumitaw lang dito. Tapos kayo yung may possibility na makita ako personal. Magandang gabi sa inyo lahat. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na kabanata. Bukas. Good night everybody. Bye-bye. See you all. Maraming salamat.